Amen, Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan ngayong gabi mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ito po ang inyong likod na si Buddy Ariel Ibarra na pumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po muli ang Apostolic Back the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Binabati po natin ang ating mga kapatiran dito po sa Pagbagi, Kaibiga, sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi at Sister Igora sa kanyang bahay. Binabati rin po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Bulacan, sa pangunguna ni Brother Edwin Durumal, diyan kay na Brother B-Boy Alones, na Sister Betty Alones. Bati po natin sila ng isang magandang gabi. At binabati rin natin sila Brother Raymond Resurrection at sa kanya may bahay, na Sister Jenny Fuertes at kina Brother Jose Mercado. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At din binabati rin po natin ang ating mga kapatid diyan sa Bulacan din. Ang aking kapatid na Sister Arlene Ibarra, sa aking mga pamangkin at kay Brother Art, at din kay Brother Aaron Guevara, Brother Arvin Guevara, at kay Sister Ariela. Binabati natin sa isang magandang araw dyan, anumang oras sa kanya dyan sa Dubai. Binabati natin siya at din kay Brother Norvin Sarin na patuloy na sumusubaybay sa ating programa sa kanyang may bahay. At binabati rin natin ang ating kaibigan na si Brother Enrile diyan sa Valenzuela at ang family Ayag. Ay binabati rin natin ang isang magandang gabi. At hindi, binabati rin natin ang mga taga Nueva Ecija sa pangunguna po ng ating Pastor Reynald Dizol at sa kanyang may bahay, kanyang Brother Morgan, binabati natin siya at sa kanyang pamilya dyan. Tuloy po kayong sumubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At hindi mga kaibigan ay binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa Cavite sa pamumuno ng ating kapatid Brother Joel Haspi at sa kanyang pamilya dyan at sa tatay ng ating pastor dyan sa Cavite. Binabati po namin kayo ng isang magandang gabi at din ang ating mga kapatiran kaya na Brother Nelson Durmal at din ang Durmal family, One Family, Bayon Family. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi mga kaibigan. At pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo mga kaibigan at patuloy po tayo sumubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Kristo. Amen. At magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan at mga kapatid. Nang nakaraan po ay ating pong tinalakay ay tungkol po sa iglesia at mahalaga ba ang reliyon at relasyon at ang ating pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan at mga kapatid. At kung meron po tayong mga tanong mga kaibigan ay pwede po tayong mag-comment dyan sa ating Apostolic Back to the Bible. At binabati natin lahat ng ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ang ating pong topiko mga kaibigan at mga kapatid ay tungkol po sa tunay na iglesia. Alam natin mga kaibigan na napakarami na pong iglesia na naitayo mga kaibigan. Sa panahon po natin, iba't ibang iglesia na po nakikita po natin sa ating panahon. At halos mahigit 2,000 po ang nakarehistro sa Pilipinas mga kaibigan at mga kapatid. Dahil sa sobrang dami mga kaibigan ng sekta o mga iglesia na lumipana sa sanglibutan ito mga kaibigan, ang tao po ngayon ay nalilito kung ano po ba ang tunay na iglesia mga kaibigan at mga kapatid. At wala pong nagsasabing na mga samahan na hindi po sila totoo, mga kaibigan, no? At mga kapatid. Hindi nila sasabihin na hindi sila ang tunay na iglesia at hindi sila magsasabi na hindi sila totoo, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang topic po natin ay tungkol po sa tunay na iglesia, mga kaibigan at mga kapatid.
napakahalaga po na ating pag-usapan yung tunay na iglesia sapagkat napakarami na pong iglesia ang lumitaw sa panahon na ito, mga kaibigan at mga kapatid. At ang mga tao po ay nalilito na kung saan po sila aanib sa iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po ay alamin po natin, mga kaibigan, kung ano po ba ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Bagamat hindi po natin kasama ang ating Pastor Jeff, tayo lamang po mag-isa ay susubukan po natin talakayin ang tungkol po sa tunay na iglesia. Napakahalaga po, mga kaibigan. At bago po tayo mag-umpisa, ay babasa po tayo ng isang talata ng banal na kasulatan. At ito po ay madalas din po nilang gamitin, mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa Mateo 16, at ang bersikulo po ay 18. Ito po ang pinapahayag ng banal na kasulatan. Sabi po rito ay ganito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Pinapahayag po, mga kaibigan, ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi niya po kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kung titignan po natin sa English, mga kaibigan. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So maliwanag po yan, mga kaibigan, na ang magtatayo po ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po bilang tao, mga kaibigan, ay wala po tayong karapatan na magtayo ng iglesia. Kasi meron na pong itinayo ang ating Panginoong Jesucristo. Pag tayo po ba ay magtatayo ng iglesia, mga kaibigan at mga kapatid, ano ang pahayag, mga kaibigan, ng banal na kasulatan kung tayo po ay magtatayo ng iglesia, mga kaibigan? Pakinggan po natin sa aklat ng Gawa 4 at ang bersikulo po ay 11. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi po rito ay ganito. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Maliwanag po ang payag po ng banal na kasulatan na pag tayo po ay nagtayo ng bahay, no? Binaliwala po natin yung bahay na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang iglesia. Anong katunayan na yung iglesia po ay tinatawag po yan na bahay, mga kaibigan? Sa 3:15 ng unang Timoteo, pakinggan po natin, mga kaibigan, ang pahayag po ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi sa 3:15, sabi rito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon at upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Maliwanag po, mga kaibigan, na yung iglesia po ay tinatawag po na bahay ng Diyos. Kaya nga po, mga kaibigan, kung tayo po ay magtatayo ng iglesia o kaya tayo po ay magtatayo ng bahay, itinakwil po natin yung bahay na itinayo ng ating Panginoong Kristo o yung iglesia na kanyang itinayo. Wala po tayong karapatan na magtayo ng iglesia sapagkat ang Panginoong Kristo ay nagtayo na po ng iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kailan po ba naitatag yung iglesia, mga kaibigan at mga kapatid? Ayon po, mga kaibigan, sa mga scholar, ang kanila pong pinapahayag na ang iglesia po ay itinayo ng Panginoong Kristo mga 32.5 AD pagkatapos po ng kamatayan
bayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y natatag ng 33 and a half AD, ayon po mga kaibigan sa mga scholar. At ito po ay itinayo o itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay tinayo sa Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. Nang una pa lang, mga kaibigan, yung tabernakulo o yung bahay ng Diyos, ito po ay itinayo sa Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin sa aklat po ng Esdra, Kapitulo 1. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Sa bersikulo po ay 3. Sino man sa inyo sa kanyang buong bayan, sumasakanya nawa ang kanyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda, at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Siya'y Diyos na nasa Jerusalem. Maliwanag po mga kaibigan, na ipinatayo po yung bahay ng Diyos, itinayo po ito sa Jerusalem. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil po mga kaibigan, yung bahay ng Diyos, ito po ay nabuwal, ito po ay nabagsak mga kaibigan dahil po sa pagkakasala na ginawa po ng mga Israelita dahil sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Mga kaibigan at mga kapatid, sila po ay nagsidaan sa ibang daan. Sila po ay nagpakaligaw sa kanilang sarili at sila ay sumamba sa mga ibang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga ang ating Diyos, ginawa ng ating Diyos, mga kaibigan, siya po ay nagtatag ng iglesia upang doon niya tipunin ang mga tao. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit po ba bumagsak ang iglesyang una, mga kaibigan? Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Bakit bumagsak yung unang iglesia, no? Kasi napakahalaga po na ating malaman, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin sa aklat ng Oseas 14 at ang bersikulo 1. Bakit bumagsak po ang Israel, mga kaibigan? Pakinggan po natin. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. So nabuwal po ang Israel dahil sa kanilang kasamaan. Alam po natin mga kaibigan na ang iglesia po ay nasa Israel po yan, no? Nasa Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. Nabuwal po ang iglesia, mga kaibigan, dahil po sa kasamaan. Yung kasamaan po nila, yung kanilang pagsamba sa ibang Diyos, liban sa ating tunay na Diyos. Diyan po ang pagkakasala nila, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, bakit nagkatag ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit niya itinayo ang unang iglesia? Kasi mga kaibigan, noon pa lang meron ng iglesia. Kaso nga lang mga kaibigan, ang tawag noon sa iglesia ay tinatawag po itong iglesia sa ilang. Iglesia sa ilang sa panahon po ni Moises, mga kaibigan at mga kapatid. Bagamat wala pa pong katawagang iglesia ng Old Testament, ngunit ipinapahayag po, mga kaibigan, sa aklat po ng Gawa, ang tabernakulo, mga kaibigan, ay tinutukoy po na ito po ay iglesia sa panahon po natin, mga kaibigan. Kaya po ito ay tinatawag na iglesia sa ilang, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ano po ba ang nangyari doon sa tabernakulo na itinayo ni David, mga kaibigan? Ano po ba ang nangyari? Pakinggan po natin sa aklat po, mga kaibigan, ng Amos 9 at ang bersikulo po ay 11. Pakinggan po natin. Sa araw na iyo'y ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw na una upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom at ang lahat na bansa na mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito. So mga maliwanag po, mga kaibigan,
yung mga kaanib po doon sa tabernakulo, no? Sa tabernakulo ni David na nabuwal, yung mga tao po ay tinatawag po sa pangalan ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung titignan po natin sa verse 12, upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom at ang lahat na bansa na mga tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na gumagawa nito, mga kaibigan at mga kapatid. So ito po ay isang propesiya na pahayag po ng Panginoon na pagdating ng araw, ikanyang itatayo ang tabernakulo ni David na nabuwal upang tipunin ang mga tao na tinatawag sa kanyang pangalan. Ito po ba, mga kaibigan, ay natupad, mga kaibigan at mga kapatid, sa panahon po ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan po natin ang aklat po ng Gawa 15 at ang bersikulo po ay 14. Tingnan po natin kung yung sa Amos 9:11 hanggang 12 ay natupad sa panahon ng mga apostol. Pakinggan po natin sa 15:14 ng aklat ng Gawa. Ito po ang pahayag ng Biblia. Isinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na ng una ng Diyos ang mga intil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Tuloy po natin. At dito'y sasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Tuloy po natin. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga intil na tinatawag sa aking pangalan. Maliwanag po, mga kaibigan, ang pahayag po ni Simeon ng unang panahon, mga kaibigan, dinalaw po ng Diyos ang mga hintil ng una. Kaya yung mga hintil po na tinatawag sa kanyang pangalan, ito po, mga kaibigan, ay titipunin ng Diyos upang mailagay niya po sa iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil po ng una, wala pong Diyos sa sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. Kundi ang Diyos lamang, mga kaibigan, ay tanging nasa Israel lang ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan na ang Diyos, mga kaibigan, yun po ay nasa Israel lang. Wala pong Diyos sa sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. Pinapayag po yan, mga kaibigan, sa banal na kasulatan sa 2 Hari 5. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol po sa mga bagay na ito? Pakinggan po natin sa aklat ng 2 Hari 5. At ang bersikulo po, mga kaibigan, ay ito po ang sabi, no? Tingnan natin, medyo naligaw tayo. 2 King 5 verse 5. Okay, ano ang pahayag ng Biblia? Ay ganito. At sinabi ng hari, so parang iba ata ito, no? Sa 1 King. Tingnan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, dahil medyo ang ating mata ay lumalabo na ata, no? Kaya maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan na ang Israel, meron lamang Diyos sa Israel, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi sa sanlibutan ay wala pong Diyos sa sanlibutan. Ang Diyos lamang po, mga kaibigan, ay nasa Israel, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, titignan po natin sa aklat ng Efeso. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Sa 2 at ang bersikulo po, mga kaibigan, ay 12. Sabi rito ay ganito. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Sa araw po, mga kaibigan, pinahayag po ni Apostol Pablo na wala pong Diyos sa sanlibutan. Ang tanging Diyos po, mga kaibigan at mga kapatid,
siya po ay nasa Israel lang po na merong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga ang payag ng ating Panginoong Kristo, kaya niya po itinatag ang iglesia upang ang mga Hintil, mga Hudyo at Griego, sila po ay magsama-sama sa isang katawan. Kasi po mga kaibigan, yung iglesia, ito po ay isang katawan. At sa isang katawan na ito, mga kaibigan, ito po ay binumuo ng Hudyo, Griego, at Hintil, alipin, malaya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya itinatag po ng ating Panginoong Jesucristo upang tipunin niya yung mga tao na tinatawag sa kanyang pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang aklat po ng Efeso. Balikan po natin sa Efeso 2 at ang bersikulo po ay 12. Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa mga bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Dati pala, mga kaibigan, walang pag-asa sa sanlibutan. Wala pong Diyos sa sanlibutan. Ngunit tayo po ay inilapit ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tuloy po natin, mga kaibigan. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, walang iba kundi si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Meron po, mga kaibigan, na paghihiwalay. Kasi ang kinikilala lang po, mga kaibigan, ng Diyos na kanyang bayan ay walang iba kundi ang Israel lamang. Ang kinikilala niyang bayan, mga kaibigan at mga kapatid. Yung mga Hintil, mga kaibigan, ay hindi niya po ito kinikilala ng una. Kaya nga po, yung pag-iiwalay na pader na nakaharang, ito po ay iginiba ng ating Panginoong Jesucristo upang ang mga Hintil ay maging kabahagi ng katawan o maging kabahagi ng iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy po natin ang ganito. Sa 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Pinag-isa niya na po ang Israel at ang mga Hintil. Saan pinag-isa ang mga Hudyo at ang mga Hintil, mga kaibigan at mga kapatid, o yung mga Israel at yung mga Hintil? Saan sila pinagkaisa? Tuloy po natin, mga kaibigan. At giniba ang pader na nasa gitna ng pag-iwalay sa 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ng isang taong bago, sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Ay yung mga Hudyo, yung mga Hintil, no, mga kaibigan, sila po ay napag-isa dahil po sa krus na pinako po ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang mga Hintil po, sila po ay nakabahagi doon sa isang katawan. Ano po ba yung isang katawan na yung mga Hintil ay nakabahagi rito, mga kaibigan at mga kapatid? Paenggan po natin sa aklat ng Kolosas 1 at ang bersikulo po ay 18. Ano po ba yung isang katawan? Sabi po rito ganito. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Yung isang katawan pala, mga kaibigan, walang iba kundi ang iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Ang mga Hintil, sila po ay naging bahagi o sila ay naging sangkap ng katawan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan din ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, mga kaibigan, ay makakasangkap sa katawan
dahil sa Ebanghelyo, mga kaibigan, ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Efeso 3, at ang bersikulo po ay 6. Pakinggan po natin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Sabi ko rito ay ganito, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Yung katawan, walang iba kundi ang iglesia. Ang mga hintil po ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang mga hintil pala, mga kaibigan, sila po ay magiging bahagi ng katawan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, meron na pong isang katawan. Ang gagawin po ng mga hintil, hindi po sila gagawa ng katawan. Hindi po sila magtatayo ng iglesia. Kundi yung mga hintil, hindi sila magtatayo ng iglesia. Sila po ay sasangkap sa katawan. Sila po ay ibabahagi sa katawan. Hindi po sila magtatayo ng ibang katawan. Sa panahon po natin, mga kaibigan, ang dami pong iglesia, ang daming katawan mga kaibigan at mga kapatid. Meron pong isang katawan sa Biblia. Pakinggan nyo po sa Efeso 4 at ang bersikulo po ay 4. Pakinggan po natin. May isang katawan, walang iba kundi ang iglesia, at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yung may isang katawan, walang iba kundi ang iglesia. At yung isang katawan na walang iba kundi ang iglesia, may isang espiritu yun, mga kaibigan at mga kapatid. Anong espiritu yun? Pakinggan nyo, mga kaibigan. Sa aklat po ng unang Korinto 12, at ang bersikulo po ay 13. Ito po ang payag ng banal na kasulatan ay ganito. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. May isang katawan, may isang espiritu. Yung isang katawan, mga kaibigan, na ibabautismo roon, yung isang espiritu na ibabautismo sa isang katawan. Paano po, mga kaibigan? Maraming katawan. Isa lang po ang espiritu. At yung isang espiritu, mga kaibigan, na ibabautismo sa isang katawan, nag-iisa lang po yun. Ang isang espiritu ay para po sa isang katawan. Sa panahon po natin, napakadaming katawan. Napakadaming iglesia. Iisa lang po ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo magtatayo ng iglesia, kundi aanib po tayo sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sasamahan po natin yung mga apostol. Paano po tayo makakaanib sa tunay na iglesia? Pakinggan niyo po sa unang Juan 1, kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 3. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Anong pahayag ng banal na kasulatan? Yaong aming nakita at narinig, sabi po ng mga apostol, yaong aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ang unang miyembro po ng iglesia ay walang iba kundi ang mga apostol. Tayo po ay makikisama po sa kanila. Tayo po ay makikipellowship po tayo sa mga apostol. Sapagkat sila ang unang miyembro ng iglesia, hindi po tayo magtatayo ng sariling iglesia. Kasi meron nang itinayo ang Panginoong Jesucristo, mga iglesia, at ang mga unang miyembro ay walang iba kundi ang mga apostol. Sasamahan po natin ang mga apostol. Pagka sinamahan natin ang mga apostol, alam po mangyayari, tuloy po natin. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pag tayo pala ay nakisama sa mga apostol,
tayo po ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Kailangan mga kaibigan, yung itinayo ng Panginoong Jesucristo ng iglesia, na ang unang membro ay walang iba kundi ang mga apostol. Sasamahan na lang po natin yung mga apostol. Pag sinamahan po natin ang mga apostol, meron po tayong pakikisama sa Ama at may pakikisama po tayo sa anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pag magtatayo po tayo ng iglesia, mga kaibigan, itinakwil natin yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pinakamahirap, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga pagka natayo po tayo ng iglesia, ano ang pahayag po, mga kaibigan, ni Apostol Pablo? Sa aklat po ng Roma 10 at ang bersikulo po ay 4. Paenggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po ang sabi ay ganito? Sa 10 at ang bersikulo 3 ng Roma, paenggan niyo po. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yung mga tao pala, mga kaibigan, na hindi nakakaalam ng katwiran ng Diyos, nagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ang tao pala, pwede pala magtayo ng sarili nila. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pagtayo ka ng iglesia, hindi ka nagpasakop sa Diyos. Nagtayo ka ng sariling sayo lang. Kaya nga sabi ni Pablo, uulitin po natin, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya pag kayo po ay nagtayo ng iglesia na hindi iglesia ng ating Panginoong Kristo, hindi po kayo nagpasakop sa Diyos. Itinayo nyo lang yung sariling inyo. Kailangan po natin umanib sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Kristo. Paano tayo makakaanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo? Samahan po natin ang mga apostol sa kanilang turo at aral, mga kaibigan. Kaya sabi nila, yung aming nakita at narinig, siya naming binabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Napakahalaga, mga kaibigan, na meron po tayong pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sabi niya sa verse 4, ang lahat ng mga bagay na ito ay aming isinusulat sa inyo upang ang inyong mga kagalakan ay malubos. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, na meron lamang pong iglesia na itinayo ang Panginoong Jesucristo. Marami po nagtayo ng iglesia, pero yung kanilang itinayong iglesia, malayo sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Malayo sa aral ng mga apostol. Kaya kung hindi po natin sasamahan ang mga apostol sa kanilang aral, tayo po ay nagtayo ng sariling ating, mga kaibigan at mga kapatid. Apagkat ang mga apostol, sila po, mga kaibigan, ay ibinigay ng Diyos upang sila ay maging pundasyon sa ating mga pananampalataya, mga kaibigan. Kaya maliwanag po ang pahayag po ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang pahayag po ng banal na kasulatan, lagi po namin pinapahayag sa inyo, mga kaibigan. Sabi rito, no, sa 2 Kronika 15 at ang bersikulo ay 3, ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Noon, mga kaibigan, ang Diyos kasi, mga kaibigan, umaalis kasi ang Diyos sa kanila pagka binabaliwala nila ang Diyos. Kung ano kasi ang trato natin sa Diyos, yun din po kasi ang magiging trato sa atin ng Diyos. Kagaya ng trato ng mga Israelita doon sa kanilang Diyos, pinabayaan nila yung Diyos, pababayaan din po sila ng Diyos. Tuloy po natin sa 4. Sabi rito ay ganito, no? Sa 2, 2 Kronika 15 at ang bersikulo po ay 2, at siya'y lumabas na sinalubong si Asa. At sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa,
at buong Huda at Benamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan sa inyo. Ngunit kung pababayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagpurong saserdote at walang kautusan. Ngunit ng kanilang kapanglawan ay nagsibalik sila sa Panginoong Diyos ng Israel at hinanap siya at sila'y masumpungan nila. Ang Diyos, mga kaibigan, pagka ating pinabayaan ng Diyos, pababayaan din po tayo ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kailangan po natin manumbalik po tayo, mga kaibigan, para tayo po ay makapanumbalik sa ating Diyos, mga kaibigan. Hanapin po natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sa iglesia, napakahalaga ba ng iglesia, mga kaibigan at mga kapatid? Napakahalaga po na tayo po ay maging kaanib ng tunay na iglesia, mga kaibigan. Ang tunay na iglesia, ito po ay nag-iisa lang, mga kaibigan. Ito po yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nag-iisa lang po ang iglesia, mga kaibigan, bakit ang ating Apostol Pablo ay may tinatawag na iglesia sa Corinto, iglesia sa Thessalonica, iglesia sa Efeso, iglesia sa Galacia? Sabi niyo, Brother Ariel, isa lang ang iglesia na itinayo doon sa Jerusalem ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinayo po ni Pablo, mga kaibigan, hindi po yung iglesia ang itinayo ng Panginoong Jesucristo, kundi ang kanyang itinayo, yung mga local church, mga kaibigan. At yung local church na itinayo ni Pablo, hindi po sila nagtayo ng sariling aral. Ang aral po yun, mga kaibigan, ng iglesia itinayo ni Pablo, yung aral po yun din po yung aral sa Israel. Yun din po ang aral sa Jerusalem. Kung ano yung aral doon sa iglesia sa Jerusalem, ganun din po ang aral na itinuturo ni Apostol Pablo, mga kaibigan, sapagkat mag-uumpisa po ang kanilang pangangaral, mag-uumpisa po sa Jerusalem. Painggan niyo po sa aklat po ng Gawa 1 at ang bersikulo po ay 8. Painggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Tatapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa uli-ulihang hangganan ng lupa. Ang pangangaral po, mga kaibigan, ay mag-uumpisa po sa Jerusalem, sa Samaria, hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Kung ano po yung aral sa Jerusalem, yun din po yung aral na itinuturo ni Apostol Pablo. Iisa po sila sa aral, mga kaibigan. Kaya nga, tayo ay may pakikisama sa mga apostol. Pag sinamahan po natin ang mga apostol, mga kaibigan at mga kapatid, yun po ang magiging basihan na tayo po ay nakaanib sa tunay na iglesia, sa iisang iglesia, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng aral. Yung aral po, yun po ang magdudugtong sa atin, sa mga apostol. Pag tayo po'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid, lahat po ng nabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya ipagka tayo po'y natiling matibay sa turo ng mga apostol, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay may pakikisama sa mga apostol. At kung meron po tayong pakikisama sa mga apostol, meron po tayong pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya malinaw po, mga kaibigan, tinanggal po ng Panginoong Jesucristo yung pader ng paghihiwalay. Yung pader ng paggalit, natanggal po yun, mga kaibigan. Pinag-isa ang Israel at ang mga Hintil sa isang katawan. Kaya ang isang katawan na iglesia, Hudyo ka man, Grego ka man, Hintil ka man, Malaya ka man, Alipin ka man, mga kaibigan at mga kapatid. Anumang lahi mo,
tayo po mga kaibigan ay magkasama doon sa isang katawan. Walang iba kundi ang iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, kahit maraming mga local church, pero isa lang po ang aral na dala-dala nila. Kaya po mga kaibigan, kung yung aral po natin ay kagaya ng aral ng mga apostol, tayo po ay magiging sangkap o magiging bahagi ng iglesyang nag-iisa, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakahalaga po na malaman po natin ang tunay na iglesia. Ano ba ang bautismo sa tunay na iglesia? Ang bautismo po sa tunay na iglesia ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Walang apostol ni isa man ang nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi po nila ginamit yan sa kanilang pagbabautismo. Ang ginamit po nilang pagbabautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang bautismo ni Pablo sa mga Israelita sa Gawa 2:38 sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang bautismo ng mga taga-Samaria sa panahon ni Felipe sa Gawa 8:12 hanggang 16 sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang bautismo po mga kaibigan, doon sa panahon ni Pedro, doon kay na Cornelio na mga hintin, ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa Gawa 10:44 hanggang 49 hanggang 48. Ang bautismo po na ibinautismo ni Pablo doon sa mga alagad ni Juan Bautista ng una na naging kawan ni Apollos sa Gawa 19:1 hanggang 5 ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung isang bautismo lang, mga kaibigan, yung isang bautismo ay yun po ay nasa tunay na iglesia sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pagka ang iglesia, ang kanyang bautismo ay hindi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi po nila sinamahan sa turo at aral ang mga apostol, mga kaibigan. Ngunit, hindi pa rin po batayan na porkit ang bautismo nyo po ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, tunay nga kayong iglesia ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid. Makikita po yan, mga kaibigan, sa mga iba't ibang turo at aral na ating makikita sa iglesia. Kasi makikilala kasi ang isang grupo o isang umanib sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Makikilala po natin yan sa aral. Pakinggan niyo po sa 17 ng 1. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid? Saan ba makikilala ang tunay na iglesia? Pakinggan niyo po. Sa 17 ng 1. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung gusto po natin gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala po natin ang turo. Diyan po magkakatalo-talo ang bawat iglesia sa turo, sa aral. Pagka ang aral po nila, hindi aral ng mga apostol, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po yan tunay na iglesia. Kaya nga, ang warning ni Apostol Pablo sa Galatia 1:6 hanggang 8, ano ang warning ng ating Apostol Pablo? Paenggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ebanghelyo, kundi may ilan na sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Inuulit ni Pablo yung kanyang pagpapaalala sa mga taga-Galacia. Anong pagpapaalala niya? Tuloy po natin.
Kung ang sinumang ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap, ay itakwil. Sa English po ay sumpain, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya may warning na po ang ating apostol na si Pablo. Pagkaiba ang aral, hindi po aral na dala-dala ng mga apostol. Hindi po yan tunay na iglesia, mga kaibigan. Maraming iglesia ngayon, ang kanilang bautismo ay hindi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tatang muna tayo sa ating mga pagbati. Binabati po natin si Sister Rosemary Bayon at kina Sister Jeneline Fuertes at kay din kay Brother Raymond Resurrection at kay Brother Luis diyan na nakikinig diyan sa kanyang trabaho sa Muntinlupa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa po, inasubaybayan niyo po mula aganina, napakalaga po ng ating topic, mga kaibigan, tungkol po sa iglesia. Maikilala po natin ang tunay na iglesia sa aral na kanyang dala, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kailangan yung aral na ito, yung ebanghelyo na ito, kailangan po ito po ating ingatan. Ayon po sa payag ng ating Apostol Pablo sa unang Korinto 15:1, ano ang sabi niya? Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo ay nagsisampaltayang walang kabuluhan. Kailangan po, mga kaibigan, ang ating pananampalataya ay maging may kabuluhan, mga kaibigan at mga kapatid. Mahal po tayo ng Diyos. Kailangan po natin na tayo po ay makaanib sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan. Mahalaga po ang iglesia. Hindi na po itatayo ng Diyos ang iglesia kung hindi po ito mahalaga. At kung hindi po kayo aanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, ay hindi po tayo kasama doon sa mga itinubos. Kasi ang itinubos po ng Diyos sa mga kasalanan, ang tinubos po ni Kristo sa kasalanan, walang iba kundi ang iglesia. Sa Gawa 20:28, mga kaibigan, para ikaw po ay bahagi sa pagtubos, mga kaibigan, sa ating mga kasalanan, kailangan po natin maanib po tayo sa iglesia. Painggan po natin sa Gawa 20:28. Ano po ang payag ng banal na kasulatan? Painggan po natin ay ganito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia ng Panginoon, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung ikaw po ay hindi kaanib o hindi ka bahagi ng iglesia, hindi ka po kasama doon sa matutubos. Sapagkat ang itinubos po ng Panginoon ay walang iba kundi ang iglesia. Kaya kailangan po natin maging bahagi po tayo ng iglesia. Maging bahagi po tayo ng katawan. Dahil pagka ikaw po ay hiwalay kay Kristo, sabi ni Kristo, wala kayong magagawa. Tayo po ay part ng iglesia. Bahagi po tayo ng iglesia ng Panginoong Kristo. Sabi ng mga tao, hindi ko na kailangan umanib sa iglesia. Kahit sa bahay lang ako, okay na. Wala rin palang saysay yung itinayo ni Kristo na iglesia. Hindi pala kailangan bakit itatayo pa ni Kristo yung iglesia? At unang-una, namatay si Kristo dahil sa iglesia. Mamamatay ba si Kristo sa iglesia na walang kabuluhan? Ayaw mo pala umanib sa iglesia. Di wala rin palang kwenta yung pagtubos ni Kristo sa iglesia. Dahil ayaw mo umanib doon sa iglesia ang kanyang itinayo. Kaya pagdating po ng araw, yung iglesia po na itinayo ni Kristo, ito rin po yung kanyang babalikan. Ayaw mo umanib sa iglesia. Ang babalikan nga ng Panginoon, yung iglesia, sa kanyang pagbabalik. Pakinggan niyo po, mga kaibigan, sa 5:23 ng Efeso. Ano po ba ang ililigtas
ng ating Panginoong Kristo. 5:23 ng Efeso. Sabi po rito ganito, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang ililigtas po ni Kristo ay walang iba kundi ang iglesia. Yung iglesia po, ito po yung kanyang tinubos sa kasalanan, kaya ang iglesia rin po ang kanyang ililigtas sa kanyang pagbabalik. Anong klaseng iglesia ang babalikan ng ating Panginoong Kristo? Dito pa rin po, sa aklat pa rin ng Efeso, sa 5 at ang bersikulo po ay 27. Anong klaseng iglesia? Sabi rito, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan, mga kaibigan. Ang tunay pong iglesia, mga kaibigan, hindi po ang building, hindi po ang gusali. Ang iglesia po ay walang iba kundi ang mga tao. Yung mga tao, mga kaibigan, na naglingkod sa Diyos, yung mga tao na nabautismuhan sa kanyang pangalan. Kaya sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay tinatawag sa kanyang pangalan. Ano po ang bayan ng Diyos ngayon? Israel ba ang bayan ng Diyos ngayon? Hindi na ho. Ang bayan na po ng Diyos ngayon ay walang iba kundi ang kanyang iglesia. Kailangan maanib ka sa bayan ng Diyos, walang iba kundi po ang iglesia. Kung hindi po kayo maanib sa iglesia, mga kaibigan, ay hindi po tayo maniligtas. Sapagkat ang ililigtas po ng Diyos ay walang iba kundi yung kanyang iglesia. Yung iglesia ang kanyang itinatag at sa kanyang pagbabalik, ang iglesia rin ang kanyang kukunin, mga kaibigan at mga. Kaya kailangan po natin, Hudyo ka man, Griego ka man, anuman ang iyong lahi, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan po natin maging bahagi po tayo, maging part po tayo ng iglesia. Ang babalikan po ng Diyos ay walang iba kundi ang iglesia. At ang mga iglesia, ito po yung mga tao na naglingkod sa Panginoong Kristo at mga nabautismohan sa kanyang pangalan, kaya tayo ay tinatawag sa kanyang pangalan. Ano pa po hinintay po natin, mga kaibigan? Ano pa po ang pasya natin sa ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay? Kailangan po natin maanib po tayo sa tunay na iglesia. Mahalaga po ang iglesia. Hindi po itatayo ng Panginoong Kristo ang iglesia kung hindi po ito mahalaga. Napakahalaga po ang iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo. Dahil kung hindi po mahalaga ang iglesia, hindi niya po ibibigay ang kanyang buhay dahil sa iglesia. Ang Apostol Pablo, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa iglesia ng Panginoong Heso Kristo, mga kaibigan. Mahalaga po ang iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. So, siguro, meron mga katanungan yung ating mga kapatid. No, hindi po natin makita yung tanong, no? Sa lahat po ng ating mga kapatiran, so, Michelle, may mga tanong ba? Esther? So, medyo wala. Hindi natin makakita, mga kaibigan, kasi malayo yung cellphone, no? Siguro, sa mga katanungan, mga kaibigan at mga kapatid, napakalaga po na tayo po ay umanib sa iglesia. Yan po, mga kaibigan, hindi po yan tinuturo ng iba. Dito rin po natin maririnig yan, mga kaibigan, na napakalaga po ang iglesia. Payag po ng iba, kahit sa bahay ka lang, hindi ka bahagi ng iglesia, maliligtas ka na. Iba naman, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi po ganun, mga kaibigan. Ang kaligtasan po natin, ginawa po ni Kristo, hindi po madali. Nag-sacrifice po ang Panginoong Kristo. Hinandog niya ang kanyang sarili sa iglesia upang tayo po ay maligtas. Kaya gawin po natin, dahil ginawa na ng Diyos yung kanyang gawain sa atin upang tayo maligtas, kailangan ng mga kaibigan, sukulian po natin yung pagmamahal ng Panginoon sa iglesia. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo doon kay Pedro,
Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, Panginoon, nalaman mo na ikaw ay aking iniibig. Sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking iglesia. Kaya napakalaga po mga kaibigan, mga kapatid, na iglesia na itinayo ng Panginoon. So, Brad, yung cellphone, baka may mga tanong ng mga kapatid. Si Michelle. Sa kanya natin yung cellphone. Kasi nakita natin, parang may tanong ata si Father Raymond Resurrection. No? Kaya napakalaga mga kaibigan na tayo po ay makaanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Check natin kung may mga tanong ng ating mga kapatid. Okay, si Father Raymond. Malakas ang kutob ko, may tanong ito. May tanong dito, brother. Paano kung hindi daw naabot sa pangangaral sa salita ng Diyos at hindi nakaanib sa iglesia at namatay, makakamtam din ba ang kaligtasan? Ito mga kaibigan, maganda yung katanungan ng ating kapatid na paano yung mga hindi na pangaralan? Kasi bawa mga kaibigan, kasi yung sa liblib na bundok, sa bundok, wala namang pastor na pumupunta roon. O kaya, kung meron mga TV, walang signal doon, no? Walang radyo, walang signal. Paano yan mga kaibigan? Hindi sila nakaanib doon sa iglesia ang itinayo ng Panginoong Kristo. Hindi ba sila maliligtas? Dahil hindi po sila nakaanib sa iglesia ng Panginoong Kristo. Paenggan po natin mga kaibigan sa aklat po ng Roma 2. At ang bersikulo po ay 14. Ano ang payag ng banal na kasulatan? Sabi po ganito. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanyang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang buti at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan at nagdadahilanan sa isa't isa, mga kaibigan. Ang tanong po ng ating kapatid, paano hindi sila naanib sa iglesia? Hindi sila nakarinig ng aral ng Diyos. Mga kaibigan, meron po mga kaibigan na kautusan ng Diyos na nasusulat po sa kanilang puso. Ang Diyos na po ang bahalang humatol po sa kanila. Pag ginaganap po nila yung kautusan ng Diyos na nasusulat sa kanilang puso, yun po ang hatol sa kanila, mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Pablo, mga kaibigan, painggan din po natin sa Roma 2 at versikulo po ay 16. Sabi niya, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim na mga tao, ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung iba mga kaibigan, hatulan po ng Diyos. Hatulan po ng Diyos yung mga tao ayon doon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga walang kautusan, hahatulan po sila sa walang kautusan. Yung walang kautusan, hahatulan po sila sa walang kautusan. Yung nasa kautusan, hahatulan po sila sa kautusan. Halimbawa po mga kaibigan, sa panahon po ni Juan Bautista, hindi po sila tumalima sa pahayag ni Juan Bautista, doon po sila hahatulan ayon sa kautusan sa panahon ni Juan Bautista. Kung tayo po inaabutan sa kautusan ng Panginoong Kristo, hahatulan po tayo sa kautusan ng Panginoong Kristo. Paano yung mga walang kautusan, yung mga nasa bundok? Hahatulan po sila ng Diyos ayon sa walang kautusan sa panahon nila, mga kaibigan. Sapagkat yung kautusan, inilagay po ng Diyos sa kanilang puso at pinatutunayan po yun ng kanilang budhi, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po namatay ang Panginoong Kristo dahil sa iglesia. Yung iglesia, mga kaibigan, hindi lang po ito mga hintil. Kasama po rito ang mga Hudyo, mga Griego, mga kaibigan, tinubos ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga anak, mga kaibigan at mga kapatid. Paano yan? Wala pa yung iglesia sa panahon ni Noah. Ibig sabihin ba si Noah ay hindi ligtas dahil wala pang iglesia sa panahon nila?
Yung mga ipinangaralan ni Noah sa panahon nila, maliligtas sila doon sa ipinangaral ni Noah sa kanila. Kung sila ay sasampalataya sa ipinapangaral ni Noah na galing sa Diyos. Hahatulan sila batay sa ipinangaral ni Noah sa kanila. Mga kaibigan at mga kapatid. Yung ipinangaral naman ni Apostol Pablo sa atin, hahatulan tayo ayon sa ebanghelyo ni Pablo. Kaya nga sabi niya sa Roma 2:16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim na mga tao, ayon sa aking ebanghelyo. Meron palang ebanghelyo si Kristo. Saan si Pablo? Saan galing yung ebanghelyo ni Pablo? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung ebanghelyo pala ni Pablo, sa pamamagitan pala yon ng Panginoong Jesucristo. Wala pang kautusan. Wala pa si Pablo. Wala pa si Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid, nandun ka sa panahon ni Moises. Di tumalima ka roon sa kung anong kautusan ang umiiral sa panahon ni Moises. Sundin mo yun. Mga kaibigan at mga kapatid. No, kung ano yung kautusan na umiiral sa panahon ni Abraham, gaganapin mo yun. Kung ano yung kautusan sa panahon ni Noah, gaganapin mo yun. Pag hindi mo ginanap yun, mga kaibigan, hahatulang ka batay dun sa kautusan na umiiral sa panahon nila. Ang umiiral po natin, sa panahon po natin, mga kaibigan, ang umiiral, kautusan po ni Kristo. Kaya pag hindi po tayo tumalima sa kautusan ni Kristo, yung kautusan na umiiral sa panahon natin, ito po yung ihahatol sa atin, mga kaibigan. Paano yung mga nasa bundok na hindi na pangaralan ng salita ng Diyos? Meron po silang kautusan sa kanilang puso na inilagay ng Diyos. Halimbawa, mga kaibigan, yung mga nasa bundok, wala silang kautusan na 10 utos. Pero sa kanilang puso, pagka ginagawa nila yung kautusan, halimbawa sa 10 utos, huwag kang papatay. Nasa bundok sila. Hindi nila alam yung 10 utos na huwag papatay. Hindi naman sila pumapatay. Di nakaaganap sila sa kautusan. Kasi wala silang nakalagay na utos na huwag kang papatay. Wala silang pattern na patayan tungkol sa kautusan. Halimbawa, mga kaibigan, sa 10 utos, huwag kang papatay. Ibinigay yung 10 utos sa mga Israelita. Yung mga taong taga-bundok, wala silang kautusan. Kung hindi sila pumapatay, di nakakatupad sila ng kautusan. Bawa, nakatira ka sa bundok, hindi ka naman nangangalunya, hindi ka naman pumapatay, hindi ka naman nagnanakaw, hindi ka naman nagsisinungaling. Di nakakatupad ka ng kautusan kahit wala kang kautusan. Yan po ay kautusan na nasusulat sa iyong puso. Basahin nga natin, mga kaibigan, sa 2:13, pakinggan niyo po. Sa 2:12 ng Roma, sapagkat ang lahat na nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman sa walang kautusan. Pag nagkasala ka pala sa walang kautusan, papapahamak ka rin doon sa walang kautusan. Bawa sa walang kautusan, sa bundok, mga kaibigan, hindi ka naabot ang ebanghelyo, walang kautusan doon. Pumatay ka, nagnakaw ka, nangalunya ka, mapapahamak ka sa walang kautusan. Mga kaibigan at mga kapatid, tuloy po natin. Gayun din naman walang kautusan. At ang lahat na nasa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Bawa, nasa kautusan ka na. Ano ibig sabihin nyo? Alam mo na ang utos, alam mo na ang aral. Pumatay ka, hahatulan ka rin doon sa kautusan. Yung mga taong wala sa kautusan, hahatulan po sila ayon sa walang kautusan. Yung mga nasa kautusan, hahatulan po sila batay sa kautusan. Tuloy po natin sa 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi sa nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. Halimbawa, mga kaibigan, meron kang kautusan, pero yung kautusan, pinakikinggan mo lang, pero hindi mo tinutupad. Useless lang, mga kaibigan. Mabuti pa yung wala kang alam ng kautusan, na tumutupad ka ng kautusan. Tuloy natin. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan. Yung mga hintil, mga kaibigan, wala naman silang 10 utos ng una. Pero yung mga hintil,
nakakaganap sila ng 10 utos, bagamat wala silang kautusan. Pero ito mga Hudyo, merong kautusan, pero hindi nila natutupad yung kautusan na ibinigay sa kanila. Pero mga Hintil, wala silang kautusan sa katutubo, pero nakakaganap sila ng kautusan. Nasaan yung kautusan? Tuloy po natin. Ay nagsisigawa ng mga bagay ng mga kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung kautusan sa kanilang sarili, ano yun? Tuloy natin. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Meron pala tayong kautusan na nasusulat sa ating puso na pinatutunayan ito ng ating buti. Kaya mga kaibigan, yung mga taong nasa bundok na hindi naabutan ng aral, mga kaibigan, ang magtuturo sa kanila na sila'y nakakalabag sa kautusan, yung kanilang buti, yung kanilang konsensya. Bawa mga kaibigan, pumatay sila. Ang uusig sa kanila yung konsensya nila. Ibig sabihin, pag sila'y inusig ng kanilang buti o konsensya, nagkakasala sila sa Diyos. Bawa, nangalon niya sila, nagnakaw sila, pumatay sila, inuusig sila ng kanilang konsensya, mga kaibigan. Yun ang katunayan na sila'y nakakalabag sa Diyos, mga kaibigan. Doon po sila hahatulan ng Diyos ayon sa kanilang budhi, ayon sa kanilang konsensya, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit? Kasi dati yung 10 utos, isinulat sa bato. Ngayon, isinulat na po yung kautusan, isinulat na sa puso. Pakinggan nyo mga kaibigan, sa aklat po ng banal na kasulatan, no? Ganyan din po ang payag ni Apostol Pablo. Sa 2 Korinto 3 at ang bersikulo po ay 1. Pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Maganda po yung tanong ng ating kapatid na Raymond, no? Pakinggan po natin mga kaibigan. Sa 3 at ang bersikulo ay 1. Pinasisimulan baga naming muli na ikapagkapuri ang aming sarili o kami baga ay nangangailangan na gaya ng iba na mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo. Kayo ay aming mga sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Tuloy po natin sa 6. Na sa amin ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay bumubuhay, ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Sinusulat pala ng Diyos ang kautusan sa panahon natin. Sa puso. Kaya kahit walang Biblia, andun ka sa trabaho mo, alam mo na bawal yung ginagawa mo. Bakit? May kautusan kang inilagay ng Diyos sa iyong puso. Meron kang salita ng Diyos. Mga kaibigan, kaya yung mga nasa bundok, wala man silang salita ng Diyos, pero meron silang budhi na nilagay ng Diyos sa kanila upang malaman nila kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Pagka sila inusig ng kanilang budhi, yun po ang katunayan na sila po'y nakakalabag sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, meron pa bang mga tanong? Wala na ata, no? Siguro, sufficiente na siguro yung ating kasagutan, no? At niyabati po natin ang ating kapatid na Brother Edwin. Siya po ay nandito, mga kaibigan at mga kapatid. So, yun po yun, mga kaibigan, no? Hindi siya naanib sa iglesia ng Panginoon. Pero nakaaganap siya ng kautusan ng Panginoon. Meron po siyang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos na po ang bahalang humatol sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Muli po mga kaibigan, pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo. Ito po muli ang iyong lingkod na si Brother Ariel Ibarra. Mabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo at magkita-kita tayo muli sa araw po ng Martes, alas 7 or alas 7:30 ng gabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo. To God be all the glory.